Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at katapatan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa hangganan ng pag-ibig at pagtataksil. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula hindi sa mga kaaway, kundi sa mga taong akala mo'y kakampi mo habang buhay. Paano kung ang pamilyang pinangarap mong maging iyo ay siya palang unti-unting sumisira sa lahat ng iyong pinaghirapan? Ito ang kwento ni Hiraya. Ang malamig na hangin ng gabi ay marahang humahaplos sa mga mamahaling kurtina ng kanilang tahanan sa Valle Verde Residences. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng isang klasikong piyesa mula sa maliit na speaker sa sulok at ang kalansing ng mga kubyertos na maingat na inilalatag ni Hiraya sa kanilang hapagkainan. Perpekto ang lahat. Dalawang eleganteng kandila ang nagbibigay ng mainit na liwanag sa silid, nagpapaaninag sa dalawang kristal na kopita at sa bote ng mamahaling alak na nakahanda na. Ang amoy ng paboritong kaldereta ni Noel na niluto niya ng buong puso ay nangingibabaw sa hangin. Ito sana ang kanilang munting selebrasyon, isang sorpresang anibersaryo para sa araw na unang nagkita sila ni Noel. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Sa kabila ng pagod, mula sa maghapong pagpapatakbo ng sarili niyang construction firm, ang Hiraya Builders & Co., ang makitang masaya si Noel ang tanging pahinga na kailangan niya. Para sa kanya, ang tagumpay ay walang kabuluhan kung wala siyang pamilyang uuwian. At kahit minsan ay may mga hindi pagkakaunawaan, lalo na pagdating sa pamilya nito, pinipilit niyang intindihin. Para kay Noel, para sa pangarap nilang pamilya. Nang matapos niyang ayusin ang lahat, naupo siya sa silya, hinahaplos ang malamig na kopita habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan kung may mensahe ba si Noel. Ngunit isang ibang notifikasyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang email mula sa bangko. Ang buwanang statement para sa kanyang platinum credit card. Karaniwan, hindi na niya ito pinapansin agad. Ngunit nang makita niya ang kabuuang halaga sa subject line, napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang napaupo ng tuwid. Imposible. Ang numerong nakasulat ay halos katumbas na ng halaga ng isang bagong sasakyan. Nanginginig ang mga daliri na binuksan niya ang email at ang kalakip nitong dokumento. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang pag-ikot ng mundo habang binabasa niya ang listahan ng mga transaksyon. 2-2. Business class tickets to Paris, France. Philippine Airlines. Booking confirmation. Le Grand Parisien Hotel. Presidential Suite. Purchase. Louis Vuitton. Champs-Élysées. Purchase. Hermes. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Sunod-sunod. Malalaking halaga. At ang mga petsa. Lahat ay ginawa noong nakaraang linggo lamang. Nagkamali siguro sila. Bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang malabo itong mangyari. Sinubukan niyang isipin kung may iba bang gumagamit ng card niya. Pero ang supplementary card lamang ay nasa pangalan ni Noel at alam niyang hindi ito gagastos ng ganito kalaki nang hindi nagpapaalam. At doon, sa pinakailalim ng detalye ng booking sa hotel, nakita niya ang mga pangalan na tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Guest names: Consuelo Salcedo, Celeste Salcedo, ang kanyang biyenan at hipag. Nabitiwan ni Hiraya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan ay nakabibingi. Paano? Paano nila nakuha ang card niya? Nakatago yun sa wallet niya, sa loob ng bag niya, sa loob ng kanyang home office. Walang sino man ang pumapasok doon maliban sa kanya at kay Noel. Bigla, isang alaala ang parang kidlat na gumuhit sa isip niya. Ang maliit na security camera na ipinakabit niya sa kanyang opisina, ilang buwan na ang nakalipas matapos mawala ang ilang mahahalagang dokumento.
Hindi na niya ito muling tiningnan mula noon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng panghihina. Napalitan iyon ng isang malamig at matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Mabilis siyang tumayo. Hindi na pinansin ang perpektong hapunan na inihanda niya. Tinungo niya ang kanyang opisina, binuksan ang kanyang laptop, at nanginginig na inaccess ang cloud storage ng kamera. Pinili niya ang petsa kung kailan ginawa ang unang transaksyon. Nagload ang video at doon, sa grainy na imahe ng itim at puti, napanood niya ang lahat. Ang pagpasok ng kanyang biyenan na si Consuelo sa kanyang opisina na maingat na sumisilip sa labas. Ang pagsunod ni Celeste na may ngiti sa mga labi. Nakita niya kung paano binuksan ni Consuelo ang kanyang bag, kinuha ang wallet, at maingat na dinukot ang platinum card. Itinaas pa ito ni Celeste sa liwanag na parang isang tropeo. Bago nila ito kinuhanan ng litrato gamit ang kanilang telepono. Bago sila lumabas, nagkatinginan sila. Isang tingin ng tagumpay at pagkakaunawaan. Isang nangiti ng isang taong alam na nakalamang sila. Nakatitig lamang si Hiraya sa screen, paulit-ulit na pinapanood ang eksena. Ang apoy mula sa mga kandila sa hapagkainan ay naglalaro sa kanyang mukha. Ngunit ang liwanag nito ay hindi kayang tabunan ang kadilimang unti-unting gumagapang sa kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, pagkaubos. Pagkaubos ng tiwala, pagkaubos ng pag-ibig. Umupo siya roon, sa gitna ng dilim, habang ang video ng kataksilan ay paulit-ulit na umiikot. At sa bawat pag-ikot, ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang nagiging yelo. Ang kanyang kalungkutan ay nagiging isang matibay at nakakatakot na determinasyon. Ilang minuto o oras ba siyang nakaupo sa dilim? Hindi alam ni Hiraya. Ang tanging alam niya ay ang kandilang unti-unti nang nauupos sa ibabaw ng mesa ay naging saksi sa dahan-dahang pagkamatay ng pag-ibig na inakala niyang panghabambuhay. Ang pagbukas ng pinto sa sala ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Noel. May dalang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang bake shop at may ngiti sa mga labi. Happy anniversary, mahal! Bati nito. Ang boses ay masaya at walang kamalay-malay. Sorry, medyo na-traffic ako. Pero may dala akong paborito mong... Natigilan siya nang makita ang kabuuan ng silid. Ang romantikong ayos ng mesa, ang dalawang plato na hindi pa nagagalaw, at si Hiraya na nakaupo sa kabilang dulo na parang isang estatwa, ang mukha ay natatanglawan lamang ng namamatay na liwanag ng kandila. Wow! Naghanda ka pala, sabi ni Noel. Dahan-dahang inilapag ang dala sa isang tabi. Lumapit siya, akmang hahalikan si Hiraya sa noo, ngunit bahagya itong umalis. Sapat lang para maramdaman niya ang pag-iwas. May problema ba? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig at itinapat ito sa harap ni Noel, bukas sa email ng credit card statement. Napakunot ang noo ni Noel habang tinitingnan ang screen. Ano to? Ang laki naman yata. Baka nagkamali lang ang bangko. Tawagan mo bukas. Ang boses niya ay kalmado, masyadong kalmado. Isang pag-arte na ngayon lang napansin ni Hiraya. Nagkamali? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanlalamig at walang anumang emosyon. Tingnan mo ang mga pangalan sa hotel booking, Noel. Muling tiningnan ni Noel ang telepono. At doon, sa ilalim ng maliwanag na screen, nakita ni Hiraya ang pagguho ng maskara nito. Ang pagkagulat sa mga mata niya ay napalitan ng pagkataranta. Ang dugo ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Hiraya. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Naghahanap ng mga salitang hindi niya matagpuan. Baka naman nagpabook lang sila gamit ang card ko pero babayaran din nila? Sabi niya.
Ang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Isang palusot na kahit siya mismo ay hindi kapani-paniwala. Ngumiti si Hiraya, isang ngangiting walang bakas ng anumang saya. Ganoon ba, Noel? Ginamit lang nila? Tingnan natin. Hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang laptop na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang pag-click, pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa silid ay pinuno ng mahinang ugong ng video. Doon sa screen, malinaw na malinaw ang bawat galaw. Ang pagpasok ni na Consuelo at Celeste sa kanyang sagradong opisina. Ang pagnanakaw sa kanyang wallet. Ang matagumpay nilang ngiti. Nanlalaki ang mga mata ni Noel habang pinapanood ang sarili niyang ina at kapatid. Ang bawat segundo ng video ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nang matapos ito, walang nagsalita. Tanging ang paghinga lamang nilang dalawa ang maririnig. Ano ang sasabihin mo ngayon, Noel? Basag ni Hiraya sa katahimikan. Na nagkamali rin ang kamera? Yumuko si Noel, hindi makatingin ng diretso. Mahal, patawarin mo ako. Bulong niya. Kinausap ko sila. Sinabi ko sa kanilang huwag. Pero alam mo naman si Mama, mapilit. Ayokong magalit siya. Ayokong masira ang pamilya natin. Sa mga salitang yon, ang yelong bumabalot sa puso ni Hiraya ay nabasag. At mula sa mga bitak nito ay umalpas ang nag-aalab na galit. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Pamilya natin. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa puot. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. O pamilya mo, Noel, kailan mo ba ako itinuring na pamilya talaga? Kapag kailangan mo ng pera para sa mga negosyo mo? O kapag kailangan mong ipagyabang sa kanila ang asawa mong nagpapakahirap magtrabaho para lang masuportahan ang luho ng kapatid mo at ang mga kapritsyo ng nanay mo? Ang sunod-sunod niyang pasabog. Ang bawat salita ay may bigat ng maraming taon ng pagtitiis. Napaurong si Noel, tila nasampal ng kanyang mga salita. Hiraya, hindi ganyan. Mahal kita. Mahal? Tumawa si Hiraya, isang tawang walang kagalakan. Kung mahal mo ako, poprotektahan mo ako, Noel. Hindi mo ako hahayaang gawing bangko ng pamilya mo. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang tiwala. Alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko para itayo ang kumpanya. Pero ano ang ginawa mo? Tumayo ka lang dyan at pinanood mo silang gawin akong tanga. Hindi ko alam na ganyan kalaki ang gagastusin nila. Katwiran ni Noel. Ang boses ay nagmamakaawa. Hindi iyon ang punto. Sagot ni Hiraya, ang bawat salita ay tila patalim. Ang punto ay hinayaan mo silang gawin iyon. In the first place, pinanood mo silang lapastanganin ng tahanan ko, ang pera ko, ang pagkatao ko, at wala kang ginawa. Ang pananahimik mo ay pagpayag, Noel, at iyan ang hinding-hindi ko mapapatawad. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Hiraya. Tumingin siya sa paligid, sa mamahaling alak, sa niluto niyang pagkain, sa mga kandilang halos tunaw na. Ang lahat ng simbolo ng kanilang pag-ibig ay isa na ngayong mapait na paalala ng isang malaking kasinungalingan. Tinalikuran niya si Noel at naglakad papasok sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya si Noel na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga abo ng kanilang nasirang anibersaryo. Walang nagsalita kinaumagahan. Ang agahan ay isang malamig at tahimik na pagtatanghal. Si Hiraya ay kumilos na parang hindi umiiral si Noel. Naligo siya, nagbihis ng isang itim na power suit na tila baluti at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong ni Noel. Ang boses ay paos. May kailangan lang akong tapusin. Sagot ni Hiraya nang hindi lumilingon. Diretso niyang minaneho ang sasakyan papunta sa bahay ng mga Salcedo. Ang dati niyang dinaraanan ng may ngiti at pag-asa ay isa na ngayong landas
patungo sa isang digmaan. Naabutan niya sina Consuelo at Celeste sa kanilang sala. Masayang nag-uusap habang tinitingnan ang mga brochures ng mga tour sa Paris. Ang mga mukha nila ay puno ng pananabik. Walang bahid ng anumang kasalanan. "Hiraya, iha, ang aga mo naman." Bati ni Consuelo. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Halika, samahan mo kami. Tinitingnan namin kung saan magandang manood ng opera." Hindi gumalaw si Hiraya mula sa kanyang kinatatayuan sa may pinto. Ang lamig ng kanyang presensya ay unti-unting pumuno sa silid. "Magandang umaga," sabi niya. Ang boses ay patag. "Nasaan ang credit card ko?" Nagkatinginan ng mag-ina. Ang nangiti ni Celeste ay napalitan ng pag-irap. "Ay, ang aga-aga? Credit card agad?" "Nandito lang. Safe na safe. Bakit kailangan mo ba?" "Huwag kang ang bastos, Celeste." Saway ni Consuelo sa anak bago humarap kay Hiraya na may pekeng ngiti. "Iha, pasensya na. Ginamit lang namin sandali. Ibabalik din naman namin. Para lang ito sa munting pangarap naming mag-ina na makarating sa Europe. Alam mo na, para makapag-relax." "Relax?" Ulit ni Hiraya, isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang munting pangarap na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Galing sa pera ko. Biglang nag-iba ang timpla ni Consuelo. Nawala ang pagkukunwari. "At ano ang masama roon? Asawa ka ng anak ko. Ang yaman mo ay yaman din niya. Abay, parang utang na loob pa namin sa'yo ang kaunting kaligayahan." "Oo nga, Ate Hira." Sabat ni Celeste. Tumayo na ito. "Ang dami-dami mong pera. Barya lang naman sa'yo yan. Huwag ka namang maging madamot." Nakatitig lamang si Hiraya sa kanila. Sa kawalan nila ng hiya. Sa kanilang pagiging entitled. Dito pala napupunta ang lahat ng kanyang paggalang at pagpapakumbaba. Tinapakan at binaliwala. Ang huling hibla ng respeto na natitira sa kanya para sa mga taong ito ay biglang naputol. Hindi na siya nakipagtalo. Tumango siya ng dahan-dahan. "Sige," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na nakakatakot. "I-enjoy niyo ang paghahanda." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Dahil iyan na lang ang magkakaroon kayo. Sa pag-alis ni Hiraya sa bakuran ng mga Salcedo, wala siyang naramdamang pagsisisi, wala na ang kirot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay isang malinaw at matalas na layunin. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon na ang panahon para kumilos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang pagmamaneho ay kalmado at tiyak. Bawat kanto na kanyang nilikuan ay hindi dala ng emosyon, kundi ng isang plano na nabuo sa kanyang isip sa loob ng malamig at mahabang gabi. Dumaan siya sa kahabaan ng Ayala Avenue, sa puso ng distrito ng negosyo sa Makati. Ang mga nagtataasang gusali na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay ngayon tila mga higanteng saksi sa kanyang binubuong desisyon. Ipinasok niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ng isang turing gawa sa salamin at bakal. Isang gusaling pamilyar sa kanya dahil sa kanyang trabaho. Pagpasok niya sa lobby, ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila bumati sa kanyang bagong disposisyon. Sumakay siya sa elevator at pinindot ang ika-35 na palapag. Habang paakyat, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng elevator. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Hiraya kahapon. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit may bigat. Isang bigat na handa na niyang ibato pabalik sa mga taong nagbigay nito sa kanya. Tumunog ang elevator at bumungad sa kanya ang isang malawak na opisina na may malinis na sahig na gawa sa marmol at isang simpleng pangalan na nakaukit sa salamin na pader. Diwa and Associates Law Firm. "Magandang umaga, ma'am. May appointment po ba kayo?" Tanong ng receptionist. Ang boses ay magalang. "Wala," sagot ni Hiraya.
Ang boses ay matatag. Pero pakisabi kay Attorney Gabriel Diwa na narito si Hiraya Alcantara ng Hiraya Builders. Mahalaga ito. Kilala sa mundo ng korporasyon si Gabriel Diwa, isang matalim at walang kinikilingang abogado na nakilala ni Hiraya sa isang malaking proyekto noon. Hindi siya ang tipo ng abogadong palakaibigan, kundi ang tipo na gusto mong nasa panig mo kapag nagsimula na ang laban. Ilang sandali lang, lumabas ang isang babae at magalang siyang iginiya papasok sa opisina ni Gabriel. Ang silid ay moderno at minimalist. Isang malaking mesa na gawa sa mahogany, mga estanteng puno ng makakapal na libro ng batas, at isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Nakatalikod si Gabriel Diwa, nakatingin sa labas. Dahan-dahan itong humarap. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30, matikas sa kanyang suot na barong, ang mukha ay seryoso, at ang mga mata ay tila kayang basahin ang nasa isip mo. Mrs. Alcantara, bati niya, hindi ngumingiti. Hiraya is fine, sagot niya. Isang malaking sorpresa. Maupo ka. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Hindi nagpaligoy-ligoy si Hiraya. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa nito. Ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa tabi at inilabas mula roon ang isang folder. Nandito ako dahil kailangan ko ng abogado. Simula niya. Hindi para sa kumpanya, para sa sarili ko. Inilatag niya sa mesa ang printout ng credit card statement. Sunod niyang inilawan ang kanyang laptop, binuksan ito at iniharap kay Gabriel. Panoorin mo ito? Sabi niya. Tahimik na pinanood ni Gabriel ang buong video. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang bawat detalye. Hindi siya kumurap, hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng video, dahan-dahan niyang isinara ang laptop at itinuon ang kanyang tingin kay Hiraya. Malinaw, sabi niya sa wakas. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Ito ay hindi simpleng alitan ng pamilya, Hiraya. Ito ay qualified theft. At dahil sa halaga, maaari itong ituring na large-scale estafa. May intensyon na manloko at magnakaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Hiraya ng kaunting pag-asa. Ang marinig, ang isang eksperto, na bigyan ng pangalan ang krimen na ginawa sa kanya, ay isang pagpapatunay na hindi siya nababaliw. Ano ang mga susunod na hakbang? Tanong ni Hiraya. Sumandal si Gabriel sa kanyang silya, pinag-cruise ang kanyang mga daliri. May 2 landas tayong tatahakin at kailangan nating gawin ito ng sabay-sabay. Una, ang opensibang sibil. Ikalawa, ang opensibang kriminal. Gawin natin pareho. Mabilis na sagot ni Hiraya. Tumango si Gabriel, tila inaasahan na ang sagot na yon. Mabuti. Ang unang hakbang ay ang pinakamadali at pinakamabilis na magbibigay ng resulta. Tawagan mo ang fraud department ng bangko mo. Ngayon din, gamitin mo ang telepono ko. Iginilid niya ang isang itim na telepono sa ibabaw ng kanyang mesa palapit kay Hiraya. Sabihin mong ninakaw ang card information mo at may mga hindi autorisadong transaksyon. Ibigay mo ang mga detalye. Sa oras na gawin mo yan, iimbestigahan nila ang lahat ng transaksyon na ginawa ng biyanan at hipag mo. At habang iniimbestigahan, lahat ng booking, ang eroplano, ang hotel, lahat ay automatikong makakancel. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ang unang ganti. Pagkatapos niyan, patuloy ni Gabriel, ihahanda ko na agad ang petisyon para sa annulment o diborsyo. Depende sa kung ano ang mas mabilis. At kasabay nito, ang criminal complaint para sa theft at estafa. Pero kailangan kong itanong ito sa'yo, Hiraya. Sigurado ka ba na gusto mong ituloy hanggang dulo? Ang daang ito ay magulo at hindi magiging madali. Tinitigan ni Hiraya ang telepono. Ito na iyon. Ang puntong wala ng atrasan. Sa isang pagpindot,
Babaguhin niya ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Binalikan niya ng tingin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natitinag. Hinawakan niya ang telepono. Dinial ang numero ng bangko na kabisado niya. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot sa kabilang linya. "Good morning. This is Platinum Card Services. How may I help you?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Good morning," sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. "I would like to report fraudulent transactions on my account." Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono nang may dahan-dahang katiyakan. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na ang unang hakbang. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. "Handa ka na ba sa susunod? Dahil sa oras na malaman nila ito, gaganti sila. Sisiraan ka nila. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo." Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, sa syudad na pinaghirapan niyang maging bahagi. Tumingin siya pabalik kay Gabriel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. "Gusto kong bawiin ang lahat, attorney," sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Bawat isang sentimo, araw ng pag-alis. Ang araw na matagal nang pinananabikan ni na Consuelo at Celeste. Ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at excitement. Ang kanilang mga bagong-bagong maleta na puno ng mga damit na hindi pa naisusuot at sapatos na minsan lang gagamitin ay nakahilera na sa may pinto na parang mga sundalong naghihintay ng utos. "Celeste, bilisan mo na riyan," sigaw ni Consuelo mula sa ibaba habang sinusuri ang kanyang itsura sa salamin. Nakasuot siya ng isang set na gawa sa linen na kulay krema, pinarisan ng malalaking sunglasses at isang sedang bandana na itinali sa kanyang leeg. Mukha siyang isang mayamang ginang na handa nang sakupin ang Europa. "May late tayo sa airport." Bumaba si Celeste na humahagik-kik, abala sa pagkuha ng selfie. "Sandali lang, ma. For the gram lang. Kailangan perfect ang OOTD natin, no? Paris, here we come." Suot niya ang isang dress na halatang mahal at bitbit ang isang bag na pamilyar kay Hiraya. Niyakap nila ang isa't isa. Kapwa nangingislap ang mga mata sa saya. Ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Isang pangarap na ipinundar ng pera ng iba. Ipinagmalaki nila sa lahat ng kanilang kamag-anak at kaibigan ang biyaheng ito. Ang kanilang mga social media account ay puno na ng mga larawan ng kanilang mga pasaporte at ng mga shopping bag mula sa mga nagdaang araw. Nang dumating ang sasakyang maghahatid sa kanila sa airport, enggrande ang kanilang pag-alis. Nag-post pa si Celeste ng isang video na may caption na, "Au revoir, Philippines. See you in the city of love." Trip, mother-daughter goals, blessed. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang opisina sa Hiraya Builders, tahimik na nakaupo si Hiraya sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang tasa ng mainit na tsa at ang tanawin ng syudad na abala sa paggalaw. Kalmado ang kanyang itsura, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang naghihintay. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. Eksaktong 3:00 ng hapon. Oras ng check-in para sa flight papuntang Paris. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Gabriel Diwa. 2 salita lang ang nakasulat. "Mission accomplished." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Itinaas niya ang tasa ng tsaa na parang nakikipagtagay sa hangin at dahan-dahang uminom. Malamig, tulad ng paghihiganting ngayon pa lang nagsisimula. Sa Ninoy Aquino International Airport, ang Terminal 1 ay puno ng mga tao. Ngunit para kina Consuelo at Celeste, sila ang bida sa araw na yon. Itinulak nila ang kanilang mga cart na puno ng bagahe na may ere ng pagiging superior. Hindi pinapansin ang mga ordinaryong manlalakbay sa kanilang paligid. "Grabe, ma! Ang haba ng pila!"
Reklamo ni Celeste. Dapat talaga sa business class tayo. Ay, oo nga pala. Business class nga pala tayo. Sabay tawa nilang mag-ina. Pumila sila sa espesyal na linya para sa business class. Nang sila na ang susunod, inilabas ni Consuelo ang kanilang mga pasaporte at ibinigay sa ground staff na may matamis na ngangiti. Good afternoon, Salcedo. 2 passengers for Paris. Sabi niya, puno ng kumpiyansa. Kinuha ng staff ang mga pasaporte at nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, kumunot ang kanyang noo. Nag-type siyang muli. Tumingin siya sa kanyang monitor. Pagkatapos ay sa mag-ina at pabalik ulit sa monitor. May problema ba, miss? Tanong ni Consuelo. Medyo naiinip na. Sandali lang po, ma'am. Sabi ng staff. Ang boses ay nag-aalangan. Tumingin siya sa kanyang kasamahan at may ibinulong. Ano ba yan? Ang bagal naman. Bulong ni Celeste. Sapat na para marinig ng mga nasa likuran nila. Bumalik ang staff. Ang mukha ay puno ng paghingi ng paumanhin. Ma'am, sir, pasensya na po. Pero may problema po sa tickets ninyo. Anong problema? Taas kilay na tanong ni Consuelo. Bayad na yan. Fully paid. Tingnan mong maigi. Opo ma'am, pero lumalabas po kasi sa sistema namin na ang ticket ninyo ay na-cancel. Paliwanag ng staff. Ano? Sabay na sigaw ng mag-ina. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula nang lumingon sa kanila. Imposible yan, giit ni Consuelo. Ang boses ay tumataas na. May confirmation kami. May booking reference kami. Baka naman palpak lang yang sistema ninyo. Pati po ang hotel booking ninyo sa Paris, ma'am. Kasama pong na-cancel. Dagdag pa ng staff na halatang nahihiya na sa eksena. Ang nakalagay pong rason ay fraudulent transaction. Ang salitang iyon ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat na mabilis na naging purong galit. Fraudulent? Anong fraudulent ang sinasabi mo? Sigaw ni Consuelo, dinuduro ang kawawang staff. May-ari ng card ang nag-book para sa amin. Manugang ko. Ipatawag mo sa akin ang manager mo. Ngayon din. Ang eksena ay lumikha ng isang malaking kaguluhan. Ang mga tao ay nagbubulungan na. Si Celeste, na kanina lang ay abala sa pag-post, ay sinubukang takpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang buhok, hiyang-hiya sa atensyon na nakukuha nila. Dumating ang manager ng airline, ngunit wala rin itong nagawa. Ang desisyon ay final. Ang transaksyon ay na-flag ng bangko. Ang kanilang mga pangalan ay nasa listahan ng mga kanseladong pasahero. Hindi maaari to. Nagwawalang sigaw ni Consuelo habang si Celeste ay umiiyak na sa isang tabi. May gagawin ako. Tatawagan ko ang anak ko. Kinuha ni Consuelo ang kanyang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at dinial ang numero ni Noel. Hello? Noel? Nasaan ka? Ang asawa mo. Ang demonyita mong asawa. Kinansela niya ang lahat. Pinahiya niya kami sa buong airport. Gawin mo ang lahat. Ayusin mo to. Hindi ako papayag na matapos to ng ganito lang. Sa kabilang linya, si Noel ay walang masabi. Ang tanging naririnig ni Consuelo ay ang mahinang paghinga at ang nakabibinging katahimikan ng isang lalaking talunan. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang babaeng yon. Huling sigaw ni Consuelo sa telepono bago ito ibagsak. Ang kanyang pangarap na paraiso ay naging isang impyerno ng kahihiyan sa harap ng daan-daang estranghero. Lumipas ang 2 araw mula nang mangyari ang iskandalo sa airport. Ang telepono ni Hiraya ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula kay Noel, sa mga pinsan nito, sa mga tiyahing biglang naging concerned. Hindi niya sinagot ang kahit isa man sa kanila. Sa halip, ginugol niya ang kanyang enerhiya sa isang mahalagang gawain. Ang pagbubura kay Noel Salcedo sa kanyang buhay. Ang kanilang bahay sa Valle Verde na dati isang pugad ng mga pangarap
ay naging isang malamig na bodega ng mga alaala. Ang bawat gamit ni Noel ay maingat niyang inilalagay sa mga karton na may markang Salcedo. Ang mga damit, sapatos, libro, at mga litrato nila na magkasama. Lahat ay tinitiklop at isinisilid niya ng walang emosyon. Para siyang isang siruhano na maingat na tinatanggal ang isang cancer. Walang puwang para sa sentimiento. Trabaho lang. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aalis ng mga gamit mula sa pinakatuktok ng kanilang walk-in closet. Isang lugar kung saan itinatambak ang mga bagay na halos nalimutan na. May isang malaking kahon doon na may markang lumang gamit. Consuelo, marahil ay mga naiwan ng kanyang biyenan nung minsan itong tumira sa kanila ng ilang buwan. Kukunin na sana niya ang buong kahon para isama sa mga ipapadala nang bigla. Mula sa ilalim nito, isang bagay ang nahulog at gumulong sa sahig. Isang maliit at makapal na notebook na balot sa itim na katad. Luma na ito, ang mga gilid ay medyo pudpud na, ngunit halatang iningatan. Pinulot ito ni Hiraya. Walang anumang nakasulat sa pabalat. Ang una niyang naisip ay itapon na lang ito kasama ng ibang basura, ngunit isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang pumigil sa kanya. Ano kaya ang laman ng isang kwadernong pag-aari ni Consuelo? Dala ng impulso, binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga ordinaryong bagay. Mga listahan ng bibilhin sa palengke, mga numero ng telepono ng mga kumare, mayroon pa ngang ilang recipe ng ulam. Ano to, kalokohan? Bulong niya sa sarili at akmang isasara na ito at ihahagis sa kahon. Ngunit habang isinasara niya ito, ang kanyang hinlalaki ay sumabit sa bandang gitna ng kwaderno na nagbukas dito sa isang ibang seksyon. Dito, nag-iba ang lahat. Ang sulat kamay ay naging mas maayos, mas kalkulado, at ang pahina ay hinati sa mga kolum, petsa, halaga, layunin. Nanlamig ang mga daliri ni Hiraya. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, sa gitna ng mga kahon at ng nagkalat na gamit at sinimulang basahin. October 15, 2020, 50,000. Punctuation daw ni Celeste. January 8, 21, 150,000. Pampagawa ng bubong ng bahay. March 22, 21, 75,000. Pang-ospital daw ni Paring Lito. Namatay naman pala last year pa. August 2, 22, 300,000. Pang down payment sa kotse ni Noel, pero galing naman pala sa bonus ni H ang pambayad. Sunod-sunod, walang patid. Isang detalyadong talaan ng bawat sentimong nakuha nila mula sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat emergency na gawa-gawa lang, lahat ay nakasulat. Pakiramdam ni Hiraya ay nasusuka siya. Ito ay hindi lamang simpleng panghihingi. Ito ay isang sistematikong pambibiktima, ngunit hindi ang mga numero ang pinakamasakit. Ito ay ang mga munting nota na isinulat ni Consuelo sa gilid ng bawat entrada. Sa tabi ng entry para sa tuition ni Celeste, ang dali talagang mauto ng babaeng yon. Isang yak lang, bibigay na agad. Sa tabi ng entry para sa pagpapagawa ng bubong, dapat lang na sa amin mapunta ito. Para na rin itong bayad pinsala sa pagpapakasal ng anak ko sa kanya. At ang pinakagumulat sa kanya, isang nota na may petsang kalagitnaan ng nakaraang taon. Kailangang simulan ng plano para mailipat ang titulo ng bahay sa Valle Verde sa pangalan ni Noel, karapatan iyon ng anak ko. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi lang pala pera ang habol nila, pati ang lahat ng pinagpaguran niya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, ang galit ay napalitan ng isang nakakapangilabot na lamig. Ang mga taong ito, hindi sila pamilya, sila ay mga mandaragit. Nanginginig na nilipat niya ang pahina hanggang sa marating niya ang pinakahuling entry. Ang sulat ay bago pa, marahil ay isinulat ilang linggo lang
Ang nakalipas, ito ang pinakamaikli sa lahat, ngunit ito ang pinakamatindi. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinaksak siya ng diretso sa puso. October 28, 2025, plano para sa Paris? Okay na. Kailangang pasalamatan si Noel sa pagbigay ng supplementary card. Sabi niya, hinding-hindi raw mapapansin ni Hiraya. Nabitiwan ni Hiraya ang itim na aklat. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumuhos pababa sa kanyang mga paa. Hindi lang pala alam ni Noel, hindi lang siya pumayag, hindi lang siya nanahimik. Siya ang nagbigay, siya ang nag-udyok, siya ang nagsabi na hindi niya mapapansin ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking inalaya niya ng kanyang mga pangarap, ang lalaking inakala niyang kakampi niya. Siya pala ang may hawak ng punyal na itinarakas sa kanyang likod. Nakatitig lamang si Hiraya sa kawalan. Ang mga mata ay tuyo at walang buhay. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi na ito kayang iluha pa. Ang natira na lang ay isang malawak at nakabibinging kawalan. Ang pag-ibig niya para kay Noel ay hindi lang namatay. Ngayon niya nalaman na sa simula't simula pa lang, marahil ay hindi naman talaga yon naging totoo. Ang oras ay tila huminto sa loob ng walk-in closet. Nakaupo pa rin si Hiraya sa sahig, napapaligiran ng mga kahon na nagsisilbing puntod ng kanyang nasirang pagsasama. Ang itim na aklat ay nakabukas pa rin sa kanyang tabi. Ang mga salita sa huling pahina ay tila nakaukit na sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuugong na parang isang sirang plaka. Si Noel ang nagbigay. Hinding-hindi raw mapapansin ni Hiraya. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit ay lumagpas na sa puntong kaya pa itong ilabas ng mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang butas sa kanyang pagkatao na dati pinupuno ng pagmamahal at tiwala. Ngunit ngayon nilamon ng isang malupit na katotohanan. Ang bawat haligi ng kanyang buhay na itinayo niya, kasama si Noel, ay gumuho ng sabay-sabay. Ang natira ay mga guho lamang. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay unti-unti nang naging kulay kahel, senyales ng papalubog na araw. Pinilit niyang tumayo. Ang mga binti niya ay naninigas at nangangalay. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang biglaang pagkahilo ang tumama sa kanya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili habang ang kanyang paningin ay umiikot. Isang matinding pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at sumuka sa inidoro. Nang hina, napasandal siya sa malamig na tiles ng banyo. Ang kanyang paghinga ay habol at mababaw. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Sino ba namang hindi makakaramdam ng ganito matapos malaman ng ganitong klaseng kataksilan? Ang katawan niya ay sumusuko na rin sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang tumayo muli para maghilamos, ngunit ang pagkahilo ay naroon pa rin. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang kislap, at may mga maitim na bilog sa ilalim nito. Mukha siyang dayuhan sa sarili niya. At habang nakatitig siya sa salamin, isang ibang kaisipan ang biglang pumasok sa isip niya. Isang tanong na nagpatigil sa kanyang paghinga. Kailan nga ba ang huli niyang regla? Siya ay isang babaeng planado ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay, maging ang kanyang buwanang dalaw ay nakasulat sa kanyang kalendaryo. Ngunit sa lahat ng kaguluhang nangyari nitong mga nakaraang linggo, hindi na niya ito napansin. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang period tracker app. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Halos 1 buwan na siyang delayed. Imposible. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Hindi maaari. Hindi ngayon. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ngayon. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang gabi bago ang kanyang kaarawan, ilang linggo na ang nakalipas. Umuwi si Noel na may dalang bulaklak, humihingi ng tawad para sa isang pagtatalo. Nagkabati sila. Naging masaya sila. Isang gabing puno ng mga pangako at pagmamahal, na ngayon niya nalaman ay isa palang kasinungalingan. Isang bagong uri ng takot, ang gumapang sa kanyang kalamnan. Isang takot na mas malala pa kaysa sa galit at sakit. Sa isang iglap, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Nang hindi na nag-iisip, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na botika. Ang kanyang mga galaw ay mechanical, tila isang robot na sumusunod lang sa program. Bumili siya ng 2 kahon ng pinakamahal na pregnancy test kit na para bang ang presyo nito ay kayang baguhin ang resulta. Pag-uwi sa bahay, diretso siya sa banyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang kahon. Bawat hakbang na nakasulat sa instruksyon ay sinunod niya ng may nakakabinging katahimikan. At pagkatapos, ang paghihintay. Ang 3 minuto na yon ay ang pinakamahabang 3 minuto sa kanyang buong buhay. Nakaupo siya sa sahig ng banyo, nakatitig sa maliit na plastic stick na nakapatong sa lababo. Hawak nito ang kanyang hinaharap. Ang bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Please, hindi! Please, hindi! Paulit-ulit niyang bulong. At pagkatapos, lumabas ito. Isang linya. At kasunod, ang isa pa. 2 malinaw. Hindi mapagkakailan ng linya na kulay rosas. Positibo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humikbi. Isang tunog lang ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang mahinang ungol ng isang taong sinaksak ng walang awa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, dinadala niya ang anak ni Noel Salcedo. Ang bunga ng kanilang pag-ibig na isa palang panloloko. Isang buhay na mag-uugnay sa kanya magpakailanman sa pamilyang sumira sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Talunan. Nawala sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang pangarap na pamilya, ang kanyang kapayapaan. At ngayon, pati ang sarili niyang katawan ay tila tinraidor siya. Ito na. Ito na ang pinakailalim. Ito na ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ngunit habang nakatitig siya sa sariling mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa, isang bagong kislap ang nagsimulang mabuo. Isang kislap na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. May isang buhay sa loob niya. Isang buhay na walang kasalanan. Isang buhay na sa kanya lang. Ang paghinga niya ay nagsimulang maging kalmado. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang luhang kanina pa, ayaw pumatak ay tuluyan ng natuyo. Lumabas siya ng banyo at pinulot ang itim na aklat mula sa sahig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ay hindi na lang ebidensya ng isang krimen. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na talunan. Isa na siyang ina. At lalaban siya para sa kanyang anak. Hindi na ito para sa akin. Bulong niya sa katahimikan ng bahay. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Para ito sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan mo ang ginawa nila sa akin. Hinding-hindi. Kinaumagahan, sinag ng araw ang gumising kay Hiraya. Ngunit hindi na ito ang araw na simbolo ng panibagong pag-asa. Para sa kanya, ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakatulog siya ng mahimbing, isang pagtulog na hindi nagmula sa kapayapaan, kundi sa isang matibay na kapasyahan. Hindi na siya ang Hiraya na nagluluksa.
Ang babaeng gumising sa umagang yon ay isang ina. Isang leon ang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang supling kahit na ito ay nasa sinapupunan pa lamang. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Attorney Gabriel Diwa. Attorney? Sabi niya nang sagutin nito ang telepono. Ang boses niya ay kalmado at puno ng awtoridad. May pagbabago sa plano, mayroon akong bagong ebidensya, at mayroon akong bagong kondisyon. Ano iyon, Hiraya? Tanong ni Gabriel, na tila naramdaman ang pagbabago sa tono ng kanyang kliyente. Magkita tayo sa opisina mo. 1 oras mula ngayon. Dalhin mo ang lahat ng papeles. Sagot ni Hiraya bago ibaba ang tawag. Sa opisina ng Diwa Associates, inilatag ni Hiraya ang itim na aklat sa ibabaw ng makintab na mesa ni Gabriel. Ano ito? Tanong ng abogado. Basahin mo. Utos ni Hiraya. Habang binabasa ni Gabriel ang bawat pahina, ang kanyang propesyonal na kalmadong mukha ay dahan-dahang nagpakita ng bakas ng pagkasuklam. Ang bawat entrada, bawat nota, bawat petsa, para siyang nagbabasa ng isang detalyadong plano ng isang krimen na tumagal ng maraming taon. Nang marating niya ang huling pahina, ang tungkol sa pagbibigay ni Noel ng credit card, isinara niya ang aklat at tumingin ng diretso kay Hiraya. Ito? Simula niya siya, tila naghahanap ng tamang salita. Ito ay isang gold mine, Hiraya. Isang smoking gun. Hindi lang ito nagpapatunay ng theft, nagpapatunay ito ng conspiracy at premeditation. Isang malinaw na intensyon na dayain ka mula pa sa simula. Mas mabigat ang kaso ngayon. Tumango si Hiraya. Alam ko. At dahil diyan, may gusto akong baguhin sa petisyon natin. Ano iyon? Huminga ng malalim si Hiraya. Gusto kong tanggalin ang lahat ng spousal support at anumang hatian sa ari-arian. Ang lahat ng pinaghirapan ko bago at habang kasal kami ay mananatili sa akin. Lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga investment. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Napakunot ang noo ni Gabriel. That's a very aggressive stance. Maaring maging mahirap iyan. Sa ilalim ng batas, ang anumang naipundar habang kasal ay conjugal property. Mayroon tayong prenuptial agreement, hindi ba? Putol ni Hiraya. Mayroon, pero maari pa rin niya iyong i-contest. Then we will use this book, sabi ni Hiraya, tinapik ang itim na aklat. Gagamitin natin ito para patunayan na ang buong kasal ay batay sa panloloko, na mula pa sa simula, ang intensyon nila ay gamitin ako. Gagamitin natin ito para wasakin ang anumang claim niya sa moralidad. I want to leave him with nothing. Is that clear? Tinitigan ni Gabriel si Hiraya ng ilang segundo. Nakita niya ang bakal sa kanyang mga mata. Ito na ang kliyenteng gusto niyang ipaglaban. Crystal clear, sagot niya sa wakas. Samantala, sa bahay ng mga Salcedo, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Ang kahihiyan mula sa airport ay hindi pa rin nawawala. Si Consuelo ay palakad-lakad sa sala na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Habang si Celeste ay nagmumukmok sa isang sulok, abala sa pag-delete ng mga masasakit na komento sa kanyang social media. Si Noel ay nakaupo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay lukot sa pag-aalala at pagkatalo. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Sabi niya sa mahinang boses. At bakit mo pa siya tinatawagan? Sigaw ni Consuelo. Para ano? Para magmakaawa? Matapos niya tayong ipahiya sa buong mundo? Noel, anak, kailangan nating lumaban. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa babaeng yon. Anong gagawin natin, ma? Tanong ni Celeste. Ang boses ay garalgal sa pag-iyak. Siniraan niya tayo. Sinasabi ng mga tao na magnanakaw daw tayo. Hindi tayo magnanakaw. Depensa ni Consuelo. Kinuha lang natin kung ano ang nararapat para sa atin. Para sa anak ko. Bigla, may kumatok sa kanilang pinto. Isang malakas at opisyal na katok.
Nagkatinginan silang tatlo. Nagboluntaryo si Celeste na buksan ito. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng barong. May dala itong isang makapal na brown envelope. Si G. Noel Salcedo po, tanong ng lalaki. Ako nga, sagot ni Noel. Lumapit sa pinto. Iniabot ng lalaki ang sobre. Pinadadala po ito mula sa Diwan Associates Law Firm. Pakipirmahan lang po na natanggap ninyo. Nanginginig na pinirmahan ni Noel ang papel. Nang makaalis ang lalaki, isinara nila ang pinto. Lahat sila ay nakatitig sa sobre na para bang isa itong bomba. Buksan mo, utos ni Consuelo. Dahan-dahang binuksan ni Noel ang sobre. Sa loob, naroon ang isang makapal na dokumento. Ang mga unang salita na nakasulat sa itaas ay tumatak sa kanilang isipan. Petition for annulment of marriage and complaint for qualified theft. Binasa nila ang mga nilalaman. Ang bawat akusasyon ay detalyado. Ang paggamit ng credit card, ang halaga, ang petsa. Nakasaad din doon ang hinihiling ni Hiraya. Ang pagpapawalang bisa ng kasal sa ilalim ng psychological incapacity at ang pagbabalik ng lahat ng perang ginastos kasama ang daños perjuicios. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa bandang dulo, sa seksyon ng Division of Assets. Nakasulat doon na dahil sa malicious intent and fraudulent scheme ng pamilya Salcedo, hinihiling ni Hiraya sa korte na ibukod ang lahat ng kanyang ari-arian mula sa anumang conjugal claims. Walang hiya siya. Sigaw ni Consuelo, hinablot ang papel mula kay Noel. Matapos niyang pakinabangan ng anak ko, gusto niya itong iwanan na walang-wala. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Tumingin siya kay Noel. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tumawag ka ng abogado, Noel. Ang pinakamagaling. Lalabanan natin ito. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay natin sa kanya ang giyera. Sisirain natin siya. Sisirain natin ang pangalan niya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Si Noel, na kanina lang ay mukhang talunan, ay dahan-dahang tumango. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Isang galit na isinubo sa kanya ng kanyang ina. Tama ka ma, sabi niya. Ang boses ay nanlalamig. Hindi siya magtatagumpay. Ako ang asawa. May karapatan ako. Ang unang sulat ay naipadala na. Ang mga linya ng laban ay naiguhit na. Sa magkabilang panig, ang mga sandata ay inihahanda na. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malupit na digmaan ng diskarte at paninira. Gaya ng inaasahan, hindi nagpapigil ang pamilya Salcedo. Kumuha sila ng isang kilalang abogado, si Attorney Rogelio Velez, isang taong sanay sa mga maruruming taktika at pagbaluktot ng katotohanan. Ang unang opensiba nila ay nagmula sa social media. Si Celeste, sa gabay ng kanilang abogado, ay nag-post ng isang mahaba at madamdaming open letter, isang obra maestra ng pagkukunwari at pagpapaawa. Inilarawan niya si Hiraya bilang isang malupit at gahamang asawa, isang social climber na ginamit lamang ang kanilang pamilya para umangat sa buhay. Ikinuwento niya kung paano, sa pilitang kinuha ni Hiraya, ang lahat ng ari-arian at pinalaya si Noel na walang-wala. Ang credit card issue? Ito raw ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan na pinalaki ni Hiraya para magkaroon ng dahilan na iwan ang kanyang asawa. Ang post ay nagtapos sa isang hashtag na mabilis na kumalat. Justice for Noel. Ang post ay nag-viral. Ang mga taong hindi nakakaalam ng buong kwento ay agad na kumampi sa mga Salcedo. Ang comment section ay napuno ng mga salitang gold digger, walang puso, at demonyita na patungkol kay Hiraya. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang kumpanya ay sinimulang kaladkarin sa putik. Huwag mong basahin ang mga iyan. Payo ni Gabriel sa kanya isang hapon sa kanilang meeting. Iyan mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto kanilang sirain sa emosyonal na paraan para mawala ka sa focus. Hindi ako apektado.
Malamig na sagot ni Hiraya. Kahit na sa loob niya, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Trabaho lang tayo. Mabuti, sabi ni Gabriel, dahil habang abala sila sa pag-iingay, tayo naman ay abala sa paghuhukay. Ang team ni Gabriel Diwa ay nagsimulang mag-imbestiga sa bawat aspeto ng buhay ng mga Salcedo. Hindi nila hinanap ang mga chismis, hinanap nila ang mga dokumento, mga bank statement, mga business registration, mga travel record, at hindi nagtagal, nakahanap sila ng ginto. Isang hapon, tumawag si Gabriel kay Hiraya. Ang boses niya ay may kakaibang bigat. Hiraya, kailangan mong pumunta dito sa opisina. Mayroon akong ipapakita sa'yo. Pagdating ni Hiraya, inilatag ni Gabriel sa mesa ang isang set ng mga dokumento. Naalala mo ba ang sinabi ni Noel na nagkaroon siya ng investment loss noong isang taon? Ang halos 2 milyong pisong hiniram niya sa'yo mula sa pondo ng kumpanya? Tumango si Hiraya. Iyon ang isa sa pinakamalaki nilang pinag-awayan. Ngunit sa huli, ay pumayag din siyang pautangin ito sa pangakong babayaran din. Isang pangakong hindi natupad. Well, sabi ni Gabriel, itinulak ang mga papel palapit sa kanya. Hindi iyon isang investment loss. Ang mga dokumento ay mga bank transfer record. Malinaw na ipinapakita ang 2 milyong pisong inilipat mula sa account ng Hiraya Builders and Co. papunta sa personal account ni Noel. At mula sa account ni Noel, inilipat ito sa account ng isang lalaking hindi kilala ni Hiraya. Sino siya? Tanong ni Hiraya. Isang kilalang bookie sa mga ilegal na sabong at sugalan sa kasino. Sagot ni Gabriel. Ayon sa aming source, nalubog sa utang si Noel dahil sa pagsusugal. Ginamit niya ang pera mo, hindi para sa negosyo, kundi para ipambayad sa kanyang mga talo. Para kay Hiraya, ito na ang huling pako sa kabaong ng anumang natitirang respeto niya para kay Noel. Hindi lang siya isang duwag na anak at isang taksil na asawa. Isa rin siyang sinungaling at sugarol. Ang kasinungalingang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglalagay sa panganib sa kumpanyang binuo niya mula sa dugo at pawis. Itago mo yan, sabi ni Hiraya. Ang boses ay matigas na parang bato. Gagamitin natin yan, pero hindi pa ngayon. Ang sagot ni Noel sa petisyon ni Hiraya ay dumating makalipas ang 1 linggo. Gaya ng inaasahan, ito ay puno ng mga kasinungalingan. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Sabi niya, ang paggamit ng credit card ay may pahintulot niya bilang asawa. Iginigiit niya ang kanyang karapatan sa kalahati ng lahat ng kanilang ari-arian bilang conjugal property. At mayroon siyang isang alas na akala niya ay magpapataob sa buong kaso. Sa ilalim ng grounds to contest the annulment, isinaad ng kanyang abogado na ang pagsasama nila ay puno ng pagmamahalan at mayroon silang masayang pagsasama bilang mag-asawa na direktang sumasalungat sa claim ni Hiraya ng psychological incapacity. Kasama ng dokumento ay isang set ng mga litrato, mga masasayang larawan nila mula sa mga nagdaang bakasyon, mga family gathering at mga anibersaryo, mga ngiting peke, mga yakap na walang init. Isang perpektong ilusyon na gusto nilang ipinta para sa korte. Nang makita ito ni Hiraya, hindi siya nagalit. Sa halip, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ba ang lahat ng kaya nila? Tanong niya kay Gabriel. Mukhang ito na ang kanilang pangunahing depensa, na masaya ang pagsasama ninyo at ikaw lang ang nag-iimbento ng problema. Paliwanag ni Gabriel. Good, sabi ni Hiraya. Itinuro niya ang petsa ng kanilang unang preliminary conference, 2 linggo mula ngayon. Tamang-tama lang ang oras. Para saan? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Ang kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan na ngayon ay may bahagya ng umbok na tanging siya lang ang nakakaalam.
para sa huling sorpresa, sabi niya. Sa araw ng conference, bibigyan natin sila ng isang bagay na hinding-hindi nila kayang i-contest. Isang bagay na magpapatunay kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Hinawakan niya ang itim na aklat sa isang kamay at ang mga ebidensya ng pagsusugal ni Noel sa kabila. Ang lahat ng kanyang sandata ay handa na. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling akto. Ang araw ng preliminary conference ay dumating. Ang hangin sa labas ng family court ay mabigat at siksik sa mga hindi namumutawing salita. Sa isang panig ng pasilyo ay nakatayo si Hiraya kasama si Attorney Gabriel Diwa. Suot niya ang isang navy blue dress na simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay isang kalmadong maskara. Ang tanging pahiwatig ng kanyang nararamdaman ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang leather portfolio. Sa kabilang dulo ng pasilyo, naroon ang pamilya Salcedo. Si Noel, sa kanyang pinakamagandang suit, ay mukhang ninenerbiyos. Si Consuelo, na nakasuot ng marangyang bestida, ay tinitingnan si Hiraya ng may matinding pagkamuhi. Si Celeste ay nakatayo sa likuran nila, abala sa kanyang telepono na parang isang manonood lamang sa isang dula. Kasama nila ang kanilang abogado, si Attorney Velez, na may isang mayabang na ngiti sa kanyang mga labi. Nang tinawag na sila para pumasok sa conference room, ang dalawang panig ay nagkasalubong sa gitna ng pasilyo. Nagtama ang mga mata ni Hiraya at Noel. Sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng pagsisisi sa mga mata ng dating asawa. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang matigas na ekspresyon na idinikta ng inang nakatayo sa tabi nito. Ang conference room ay isang maliit at malamig na silid. Sa gitna ay isang mahabang mesa. Sa magkabilang dulo, naupo ang magkabilang kampo. Sa gitna, ang tagapamagitan mula sa korte, isang babaeng may edad na may seryosong mukha. Magandang umaga. Simula ng tagapamagitan. Nandito tayo para subukang ayusin ang mga bagay-bagay sa mapayapang paraan. Ang layunin natin ay humanap ng isang kasunduan na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Nagsimulang magsalita si Attorney Velez. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Ginang tagapamagitan, ang aming kliyente, si G. Noel Salcedo, ay narito ng may bukas na puso. Naniniwala kami na ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Ang pagsasama ni Noel at Hiraya ay puno ng pagmamahalan. Ang issue sa credit card ay isang maliit na bagay na pinalaki lamang. Ang tanging nais ng aking kliyente ay ang maayos ang kanilang pagsasama at kung hindi man, ay ang makatarungang paghahati ng kanilang mga ari-arian na naipundar nila ng magkasama. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Consuelo. Si Noel naman ay tumango na parang siya ang biktima sa buong sitwasyon. Hindi nagsalita si Gabriel Diwa. Sa halip, tumingin siya kay Hiraya na siyang hudyat nito. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Ang lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Kinuha niya ang kanyang portfolio, binuksan ito, at inilabas ang isang pamilyar na bagay, ang itim na aklat na balot sa katad. Pagmamahalan? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Hindi pagkakaunawaan? Tingnan natin. Inilatag niya ang itim na aklat sa gitna ng mesa. Ito po ay isang journal na pag-aari ni Geng Consuelo Salcedo. Ang mukha ni Consuelo ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Agad siyang napatingin kay Noel na kasing gulat niya. Ito ay walang katuturan, isang peke. Mabilis na sabi ni Attorney Velez. Peke ba? Sabi ni Hiraya, habang si Gabriel Diwa ay naglalatag ng mga high-resolution na kopya ng bawat pahina sa harap ng tagapamagitan. Naglalaman po ito ng isang detalyadong talaan, 5 taon ng sistematikong paghingi, at sabihin na nating
pangingikil, bawat halaga, bawat petsa, at bawat kasinungalingang ginamit para makuha ito ay nakasulat dito sa sariling sulat kamay ni Genge Salcedo. Habang nagsasalita, si Hiraya, binubuklat ng tagapamagitan ang mga kopya. Ang kanyang seryosong mukha ay lalong nagseryoso na may bahid ng pagkasuklam. At hindi lang iyan, patuloy ni Hiraya ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Noel. Nakasulat din po dito ang plano na ilipat ang titulo ng aming bahay sa pangalan ni Noel nang wala akong kaalam-alam. At ang pinakamahalaga sa lahat, tumingin siya sa huling pahina. Ang detalyadong pag-amin na si Noel mismo ang nagbigay ng aking credit card sa kanila at tiniyak pa na hinding-hindi ko raw mapapansin. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang mayabang na ngiti ni Attorney Velez ay tuluyan ng nabura. Ito ay isang paglabag sa privacy, sigaw ni Consuelo na patayo. Umupo ka, Genge Salcedo. Mahinahon, ngunit may awtoridad na, sabi ng tagapamagitan. At tungkol naman sa masayang pagsasama. Dagdag ni Hiraya. At ngayon ay inilabas niya ang isa pang set ng mga dokumento, ang mga bank transfer record. Ito naman po ang katibayan kung saan napunta ang 2 milyong piso na investment na hiniram ni J. Salcedo mula sa pondo ng aking kumpanya. Hindi po ito napunta sa negosyo. Napunta po ito sa pagbabayad ng utang sa sugal. Kung kanina ay namumutla si Noel, ngayon ay para na siyang isang multo. Napayuko siya, hindi makatingin kanino man. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay nakalantad na. Sa harap ng lahat ng ito, sabi ni Gabriel Diwa, sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay matigas na parang bakal. Iginigiit namin ang aming posisyon. Walang anumang hatian sa ari-arian. Ang buong relasyon na ito ay binuo sa panloloko at masamang intensyon. Ang kliyente ko ay hindi magbibigay ng kahit 1 sentimo. Hindi maaari. Sigaw ni Consuelo, halos mawalan ng kontrol. May karapatan ng anak ko. Asawa siya. May pinagsamahan sila. Tama po kayo, Ginang Salcedo, sabi ni Hiraya. At dito, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ngunit ang lamig ay naroon pa rin. Mayroon nga po kaming pinagsamahan at mayroon po itong bunga. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang navy blue na bestida ay sapat na ang lapat para ipakita ang isang maliit ngunit malinaw na umbok. Ako po ay nagdadalang tao. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Si Celeste, sa unang pagkakataon, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Ang bibig ay nakanganga. Si Consuelo ay natigilan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkalito. Si Noel ay nag-angat ng kanyang ulo. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang halo ng pagkabigla, sakit, at marahil isang kislap ng nawalang pag-asa. Magkakaanak tayo? Bulong niya. Halos hindi marinig. Tumingin si Hiraya ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Hindi, Noel, sabi niya ng malinaw at matatag. Magkakaanak ako. Ibinaba niya ang isa pang dokumento sa mesa. Isang medical certificate mula sa kanyang OBGYN na nagpapatunay ng kanyang pagbubuntis. At dahil sa lahat ng ito, sabi ni Gabriel na kinuha ang kontrol sa sitwasyon, hinihiling namin ang sole and exclusive custody para sa bata. Dahil sa napatunayang financial fraud, pagsusugal, at pakikipagsabwatan ng ama, hindi namin siya ituturing na isang fit and proper parent. Ito na ang huling baraha, ang checkmate. Wala nang masabi si Attorney Velez. Alam niyang tapos na ang laban. Ang anumang pag-asa na makuha ang simpatiya ng korte ay nawala na. Ang kanilang kliyente ay hindi lang isang taksil na asawa, isa siyang sugarol at kasabwat sa krimen. At ngayon, isang pabayang ama bago pa man isilang ang bata. Si Noel ay nakatitig lang kay Hiraya. Ang mukha ay basang-basa sa luha.
Ang lahat ng galit at pagmamatigas ay nawala, napalitan ng isang malalim at nakakaawang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Tinatapos na natin ito ngayon, deklara ni Gabriel. Pumirma kayo sa kasunduan na i-waive ang lahat ng claims sa ari-arian at hindi na namin itutuloy ang kasong kriminal. Ngunit ang annulment at ang child custody ay hindi negotiable. Iyan ang huling alok namin. Ang digmaan ay tapos na at si Hiraya Alcantara na may daladalang bagong buhay sa kanyang sinapupunan ay lumabas mula sa mga guho, hindi lang bilang isang nagwagi, kundi bilang isang nakaligtas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa mas malamig at mas payapang hangin ng papalapit na Kapaskuhan. Sa loob ng isang bagong pinturang silid na naliligo sa sikat ng araw, isang malambot na kumot ang maingat na itinakip ni Hiraya sa isang maliit na anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Isang magandang babae na pinangalanan niyang Liwayway, ang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Ang bawat paghinga nito, ang bawat munting paggalaw ng mga daliri nito, ay isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw. Ang bahay sa Valle Verde ay hindi na ang dating malamig at malungkot na lugar. Napalitan na ang mga mabibigat na kurtina ng mas magagaan na tela na nagpapapasok ng liwanag. Ang mga pader ay pinalamutian na ng mga masasayang larawan, hindi na ng isang pekeng pag-ibig, kundi ng mga larawan niya habang buntis, mga larawan ng kanyang mga kaibigan, at ngayon, mga larawan ng munting siliwayway. Ang kasunduan sa korte ay mabilis na naisakatuparan. Sa harap ng mga hindi matututulang ebidensya, walang nagawa ang pamilya, Salcedo, kundi ang pumirma. Nawala sa kanila ang lahat ng inaasam nilang yaman. Ang kasong kriminal ay ibinagsak, ngunit ang anunsyo ng annulment na naaprubahan dahil sa bigat ng ebidensya ay naging pinal. Si Hiraya Alcantara ay legal ng isang malayang babae. Si Noel, ayon sa mga balita mula sa iilang karaniwang kaibigan, ay bumalik sa probinsya kasama ang kanyang ina. Ang kahihiyan at ang biglaang pagkawala ng marangyang buhay ay nag-iwan sa kanila ng isang malaking dagok. Hindi na muling sinubukan ni Noel na makipag-ugnayan, marahil dahil sa hiya o marahil dahil sa wakas, naintindihan na niya na wala nang natitira pang tulay na maaring tahakin pabalik. Minsan, sa mga tahimik na gabi, iniisip siya ni Hiraya. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng mapait na awa. Naaalala niya ang lalaking minahal niya noon at nalulungkot siya para sa lalaking iyon na nagpatalo sa sariling kahinaan at sa kasakiman ng kanyang pamilya. Ngunit ang sakit ay wala na. Napalitan na ito ng paghihilom. Ang Hiraya Builders & Co. ay lalong lumago. Ang tsismis na sinubukang ikalat ng mga Salcedo ay madaling namatay nang lumabas ang katotohanan. Sa halip na masira, mas lalo pang hinangaan ng mga tao si Hiraya. Isang babaeng hindi nagpatinag, isang babaeng kayang ipaglaban ang sarili. Mukhang may bisita ka. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Hiraya at nakita si Gabriel Diwa na nakatayo sa may pinto ng silid. May dalang isang maliit na paper bag. Attorney? Bati ni Hiraya. Isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi. Sa loob ng mga buwan ng kanilang pagtatrabaho, ang kanilang relasyon bilang abogado at kliyente ay naging isang matibay na pagkakaibigan. Si Gabriel ang naging isa sa kanyang mga sandalan. Gabe na lang, sabi. Paalala nito, lumapit sa kuna at marahang sumilip. Kamusta ang pinakamaganda kong kliyente? Bulong nito sa natutulog na sanggol na nagpangiti kay Hiraya. Dumaan lang ako, sabi ni Gabe. Iniabot ang paper bag. May dala akong ensaymada. Paborito mo, di ba? Salamat, Gabe.
Hindi ka na dapat nag-abala, sabi ni Hiraya. Hindi abala yon, sagot ni Gabe. Ang mga mata ay seryoso, ngunit may bakas ng lambing. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Naglakad sila papunta sa balkonahe, kung saan tanaw ang hardin na ngayon ay puno na ng mga bulaklak. Okay ako, sabi ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, buong puso niyang naramdaman ang katotohanan sa mga salitang yon. Sa totoo lang, mas okay pa ako kaysa dati. Akala ko noon, ang pangarap ko ay isang perpektong pamilya. Isang malaking bahay, isang mapagmahal na asawa. Pero mali pala ako. Tumingin siya sa malayo. Ang tunay na pangarap pala ay kapayapaan. Ang makatulog sa gabi nang walang takot. Ang magising sa umaga nang may dahilan. At iyon ang ibinigay sa akin ni Liwayway. Tumingin si Gabe sa kanya. Ang paghanga ay malinaw sa kanyang mga mata. You did it, Hiraya. You fought your own battle and you won. Hindi ako nag-iisa, sabi ni Hiraya lumingon sa kanya. Salamat sa iyo, Gabe. Sa lahat. Isang makahulugang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng mga posibilidad. Puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang dadalhin ng bukas. Hindi niya hinahanap ang pag-ibig. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya isinasara ang kanyang puso. Dahil natutunan niya ang pinakamahalagang leksyon, ang pag-ibig sa sarili ay dapat mauna. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kasakiman, kundi paggalang sa sarili. At ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtitiis, kundi sa katapangang bumitaw at magsimulang muli. Mula sa loob ng bahay, isang munting iyak ang maririnig. Ang iyak ni Liwayway na naghahanap sa kanyang ina. Nagkatinginan sila ni Gabe at sabay nang ngumiti. Tawag na ako ng boss ko, biro ni Hiraya. Habang naglalakad siya pabalik sa silid ng kanyang anak, naramdaman ni Hiraya ang isang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang paglalakbay ay naging masakit at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa dulo nito, hindi lang niya nabawi ang kanyang yaman, nabawi niya ang kanyang sarili. At sa kanyang mga bisig, hawak niya ngayon ang isang bagong pangarap, isang pangarap na siya mismo, sa sarili niyang lakas, ang bubuo. At dito po nagtatapos ang makulay at kapana-panabik na kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpatunay na ang isang babaeng nasaktan at minaliit ay kayang bumangon, hindi para manakit, kundi para itama ang mali at hanapin ang tunay na kahulugan ng kanyang halaga. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang. Huwag na huwag nating hahayaan ang sinuman, kahit pa ang mga taong pinakamamahal natin, na tapakan ang ating pagkatao at abusuhin ang ating kabutihan. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagmamahal sa sarili. At sa oras na matutunan nating mahalin at protektahan ang ating sarili, doon natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? Kayo, kung nasa kalagayan niya kayo, ganoon din po ba ang inyong gagawin? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. At kung meron kayong gustong marinig na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo
at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.